Sa taong 2019, ang pag-init ng mundo ay naging delikado, ang iba't ibang mga kalamidad ay sumasalot sa mundo. Ang mga bansa sa mundo ay nagsama-sama upang lumikha ng isang solusyon. Isang sistema ng pagkontrol sa mga kalamidad na tinawag na Dutch Boy. Nag-deploy ito ng mga satellite sa buong mundo at nagtagumpay sa pag-alam ng isang potensyal na matinding kalamidad at pinamamahalaan na panatilihing kontrolado ang klima sa buong mundo. Si Jake Lawson, siya ang pangunahing arkitekto ng Dutch Boy, ay nagpunta ng korte upang magpaliwanag sa harap ng senador. Hindi nasiyahan si Senador Thomas Cross kay Jake dahil sinimulan at pinagpatuloy ang Dutch Boy nang walang pag-aproba ng senador. Matapos ipagpaliban ang pagpupulong, sinabi ni Max kay Jake na napili siyang kunin ang trabaho ni Jake, at ikinalulungkot niyang sinibak ang kanyang kapatid. Pagkalipas ng 3 taon, isang pangkat ng mga sundalo ang lumipat sa Afghanistan. Nakarating sila sa isang nayon na tila nagyelo, natatakpan ng yelo at nyebe. Nakita ng mga sundalo ang mga taga-nayon na nakatayong nakapirmi sa kanilang lugar. Sa International Climate Space Station, ang inhinyero na si Mahmoud, ay palihim na nagtipon ng data ng log mula sa insidente sa Afghanistan. Lumipat siya sa istasyon nang magsimulang pumutok ang mga bintana, dahilan para masipsip si Mahmoud sa kalawakan. Si Pangulong Andrew Palma ay nakaalerto sa mga pangyayari at nanawagan siya ng pagpupulong sa kanyang gabinete. Tinalakay nila na maaaring nagkaroon ng glitch sa isa sa mga satellite sa Afghanistan. Iminungkahi ni Palma na magpadala ng isang tao sa ICSS para ayusin ang sitwasyon. Ang kalihim ng estado na si Leonard Deckham ay nakipag-usap kay Max at iminumungkahi na paakyatin niya si Jake doon dahil mas kilala niya si Dutch Boy kaysa sa sinuman. Ngunit sa palagay ni Max ay hindi makakatulong na tanungin si Jake. Nagpunta si Max sa bahay ni Jake sa Florida kung saan nakita niya ang anak ni Jake na si Hannah. Mukhang hindi masyadong natutuwa si Jake na makita si Max, ngunit nakiusap si Max sa kanyang kapatid na tulungan siyang imbestigahan ang insidente sa Afghanistan, alam na maraming buhay ang posibleng nasa panganib. Si Cheng Long, siya ang namumuno sa Dutch Boys Hong Kong Department. Siya ay naninirahan sa Hong Kong kung saan dumaan ang isang heatwave sa lungsod. Paalis siya ng grocery store nang mahulog niya ang kanyang karton ng mga itlog. Sa kanyang sorpresa, ang mga itlog ay nagsimulang maprito sa kalye. Biglang umaalog ang lupa bago magsimulang sumabog ang mga gas main sa ilalim ng lupa at sumabog. Tumakbo si Cheng sa buong lungsod habang nagsimulang umihip ang mas maraming mains na nagdulot ng lindol na sumisira sa bahagi ng lungsod. Nakarating si Cheng sa gitna ng isang tulay habang tinitingnan niya at ng iba pang mga mamamayan ang natitira sa lungsod. Pumayag si Jake na umakyat sa ICSS, kahit alam niyang iiwan niya si Hannah. Maluhaluhang nagpaalam ito sa kanya bago tumuloy sa kanyang ina. Nang makarating si Jake sa ICSS, nakilala niya si Uti Fassbinder, ang commander ng istasyon, kasama ang kanyang mga tauhan sina Duncan Taylor, Ray Dossett, Eni Adisa, at Al Hernandez. Sama-sama silang tumingin sa satellite ng Hong Kong, ngunit ang braso ng robot na humahawak dito ay nagkaaberya. Halos madisgrasya ang lahat hanggang sa bumagsak ito, na iniwan ang satellite na nawasak ng walang data na magagamit. Mula sa Hong Kong, nakipag-ugnayan si Cheng kay Max matapos malaman na hindi siya makapag-login para ma-access ang kanilang satellite. Binalaan ni Cheng si Max na kung magpapatuloy ang pattern ng panahon na ito, magkakaroon ng geostorm, kung saan ang mapaminsalang panahon ay tatama sa buong mundo ng sabay-sabay. Habang si Cheng ay nasa kanyang opisina, siya ay tumakas dahil nalaman niya na ang mga mersenaryo ay malapit nang sumalakay sa lugar. Si Max ay lumapit at nagpatulong kay Donna, isang cybersecurity hacker. Nalaman niyang hindi rin maka-access si Max sa satellite, ibig sabihin, na-hack ng ibang tao ang buong system. Nakita ni Jake sa isang surveillance video ang aksidente na ikinamatay ni Mahmoud na ang isang hard drive ay na-stuck sa isang panel. Lumabas siya para kunin ito, ngunit nagkaaberya ang kanyang spacesuit at muntik na siyang mapatay. Matapos itong makabalik sa loob ng istasyon, ipinakita niya kay Otey na nakuha niya ang drive, ngunit inilihim niya ito sa iba pang crew, sa takot na maaaring sinasabotahe siya ng isa sa kanila. Sinubukang tignan ang laman ng drive ni na Jake at Otey subalit nabigo sila para ma-access ang impormasyon. Nakipag-video call si Jake kay Max at nagkwento tungkol sa pagdala sa kanila ng kanilang ama sa pangingisda. Dinala ni Max ang video kay Donna at sinabing ito ay isang naka-encrypt na mensahe mula kay Jake, dahil hindi sila kinuha ng kanilang ama sa pangingisda. Gamit ang lumang numero ng telepono ng kanilang ama, na-decrypt ni Max ang mensahe at nalaman na naniniwala si Jake na may isang tao sa loob ng White House ang may pananagutan. Sinubukan ni Max na makipagkita kay Cheng. Habang nasa gilid ng kalsada si Cheng, bigla siyang tinulak ng isang lalaki sa kanyang likuran dahilan ito upang siya ay mabangga ng isang sasakyan. Nagmadaling lumapit si Max kay Cheng.
Habang ito ay naghihingalo, sinabi nito ang isang bagay na tinawag na Project Zeus, bago siya namatay. Ipinadala niya ang impormasyong ito kay Donna, na nagsasabi na ang Project Zeus ay sinadya upang manipulahin ang panahon at lumikha ng Geostorm. Hinanap nina Jake at Utay ang log data sa locker kung saan inimbak ito ni Macmod, subalit matagal na pala itong minamanmanan ni Dusset. Sa una ay inakala niyang siya ang pinaghihinalaan nila na sumasabotahe kay Jake, ngunit sa huli ay nagkaunawaan din sila. Nalaman nila na ang isang virus ay kumalat upang pigilan ang mga empleyado ng ICSS na mag-login. Nakipag-ugnayan muli si Jake kay Max na may hinala na maaaring si President Palma ang nasa likod ng hack. Para mapigilan ang Geostorm na mangyari, kailangan nilang i-reboot ang system na may mga kill code, na nasa Pangulo dahil biometric ang mga ito at nangangailangan ng kanyang fingerprints at eye scan. Sinabi ito ni Max sa kanyang kasintahan, ang Secret Service agent na si Sarah Wilson, dahil kailangan niya ang tulong nito para makuha si President Palma. Tumungo sina Max at Sarah sa Democratic National Convention sa Orlando, kung saan nalaman ni Max na isang malaking bagyo ang paparating sa lugar. Nang subukan niyang bigyan ng babala si Decam at humingi ng tulong sa kanya, dinala ni Decam si Max sa isang silid at sinubukang barilin siya, na inihayag ang kanyang sarili bilang ang tunay na kontrabida. Nagmadaling sabihin ni Max kay Sarah ang mga pangyayari. Gumawa siya ng paraan para ilayo ang iba pang ahente ng Secret Service habang kinukuha niya si Palma. Sila ay isinakay ni Sarah sa isang self-driving na taxi nang humagupit ang bagyo. Lumayo sila sa stadium dahil tinatangay ito ng napakalaking kidlat. Nagmaneho si Sarah sa lungsod na iniiwasan si Rico at ang kanyang mga guns. Pumunta sila sa ilalim ng tulay at nagawang itulak si Rico sa daanan ng bagyo na naging sanhi ng pagtama ng bolt sa kanyang sasakyan at sumabog siya. Nasa unahan si Decam sa kalsada at ginagamit ang isa sa kanyang mga guns para subukang patayin sina Max, Sarah, at Palma gamit ang isang RPG. Sumabog ang sasakyan, ngunit wala sila sa loob. Pinawalan ng kakayahan ni Max at Sarah ang gun at hinawakan si Decam hanggang sa dumating ang mga pulis para arestuhin siya. Bago siya kunin ng mga pulis, sinabi ni Decam na ang kanyang plano ay alisin ang mga kaaway ng Amerika at iwanan ng Estados Unidos na namamahala sa mundo, kasama niya bilang Pangulo. Ang virus ay nagsimulang ganap na sakupin ng istasyon, na nagiging sanhi ng pagkasira ng sarili nitong pagkakasunod-sunod. Ang mga satellite ay mawawalan ng kontrol, na nagdulot ng mapangwasak na panahon sa mga bahagi ng mundo, kabilang ang tsunami sa Dubai, isang heatwave sa Moscow, at mga buhawi sa Mumbai. Ang mga tao ay nagyelo sa kanilang mga landas, sa lalong madaling panahon nalaman ni Jake na si Duncan ang may pananagutan sa pagkalat ng virus. Pinutol ni Jake ang kalokohan niya at nalaman niyang ginawa niya ito dahil ito ang nararapat sa kanya. Hindi sinasadyang nataman ni Duncan ang mga bintana ng mga bala bago makalabas si Jake. Nawasak ang mga bintana at sinipsip si Duncan sa kalawakan. Pinapadala ni Max at Sarah si Palma ng mga kill code. Nakipag-ugnayan si Jake kay Max at sinabing pipigilan lamang ng mga kill code ang Geostorm ngunit hindi ang pagkakasunod-sunod ng self-destruct. Naghahanda si Jake na mamatay sa kabila ng pagsisikap ni Max na humanap ng paraan para tumulong. Kinikilala ng magkapatid ang kanilang pagmamahal sa isa't isa. Nagmamadali si Jake na dalhin ang mga kill code sa pangunahing computer, kasama si Utay upang tulungan siya. Kapag nagawa na nila ito, nagagawa nilang pigilan ang Geostorm, na pinahinto ang lahat ng nakakabaliw na panahon. Habang patuloy na gumuho ang istasyon, nakahanap sina Jake at Utay ng malapit na pod. Ang istasyon ay nawala, na iniisip ng lahat na si Jake ay patay na. Si Hannah ay nanunood sa bahay kasama ang kanyang ina at nagsimulang umiyak. Inalertuhan si Max sa isang video mula sa isang malapit na shuttle na ang pod ay senyales para sa tulong. Ang shuttle na pinalipad ni Hernandez ay huminto upang kunin ang pod na iniligtas sina Jake at Utay. Ibinalik sila sa Earth, kasama sina Max at Hannah na parehong gumaan ang pakiramdam. Pagkalipas ng 6 na buwan, ibinalik ni Jake ang kanyang dating trabaho sa paggawa ng bagong Dutch Boy system. Siya, si Max, at Hannah ay ipinapakita na sinusubukang mangisda dahil hindi pa nila ginagawa noong bata pa sila, ngunit napagpasyahan nilang ito ay masyadong boring. Pagkatapos ay narinig ang voiceover ni Hannah na nagsasabi na kahit na hindi namin mababago ang nakaraan, maaari lamang naming pag-asa na pagandahin ang hinaharap.